ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Nako, Kasunod yan namang vlogger is scammer. ang sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. O ayan na, sinampahan na sa DOJ. Hello! Boying Remulla, Secretary ng DOJ. Tingnan natin kung tututukan ito gaya sa pagtutok kay Bantag, Tebes at Kibuloy. 50 billion po ang usapan dito, ha? At di umano kaibigan ng politiko. Justice para yan sa paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng yayabang, daming pera, sana all. online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Sakit no, nag-invest ka 700,000, yung iba million, iba 2 million. Masakit yun kasi pinagtrabahuhan mo yan bilang OFW at million po usapan dyan. 50 billion na po ang total na naluloko nitong mga ito. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak. Daming pera, no? Kasi yung ganyang kadnipis, 100,000 na yan. Imaginein mo ilang 100,000 yan. Hindi lang million yan. Yan nakikita nyo yan? Hindi lang million yan. Hindi lang 1 milyon. Limpak na pera, mga bagong biling sasakyan, at buwan. Ayan, Pero ako wala akong tiwala sa mga nagpapakita ng pera. Parang peke, di ba? Meron diyang ganyan dati yung peking Marcos, di ba? Nagpapakita ng pera. Ang dami naman sumakay doon. Ngayon, may tuloy tayo dito. Ay, naku, daming naloko nito. Ang daming gusto magkapera, easy money. Naku, huwag kayong papatol sa easy money. Ng 5% kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata, pero di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po after the contract nga po ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusole at maibabalik yung pera namin, which is ang sabi niya sa amin yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera, parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Grabe to si Pinoy News Files. Hindi ako yan, ha. Sabi niya, calling Mayor Pritz Ferrari Diaz. Kompleto, Naku, hindi ako yan, ha. Si Pinoy News Files yan. Calling Mayor Pritz Ferrari Diaz. Naku. Lagot ka, habulin ka, Pinoy News Files. Sa walang secondary permit sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang. Kasi bawal po yung investment, Scam po yan. Okay, so ang dating utang. Geoffrey Castillon. Maraming salamat po. Thank you, Geoffrey Castillon. Tingnan nyo. Ito, magtataka na kayo, 5% po. So, ibig sabihin, ang kikitain sa investment na yan, kung ano man tawag nila dyan, investment o pautang, napakakalokohan, 5%. So, pag ang pinahiram mo o ininvest mo ay 1 million, ibig sabihin, meron kang matatanggap buwan-buwan na 50,000. Ang laki nun, and that is easy money, kaya marami silang naloko. Ang gagawin nila dyan, mga ilan, mabibigyan ka para sasakay ka, nagre-recruit ka ngayon. Pagka-recruit mo, saka hihinto. Ganun po ang nangyayari dyan. Padadamahin ka lang. Sino ba naman ang makakapagnegosyo ng pautang o investment na nakikita ng 5%? Ang laki po noon. So, 50,000 monthly yan. So, ibig sabihin, sa isang buwan, naka 600,000 ka na. In-invest mo 1 million. Wala kang ginagawa. Pahinga ka lang. Pag 5 to 10% po, ang balik ng pera ninyo, ang gawin nyo po, tumakbo. Takbo kayo ng pinakamalayo. Scam yan. Guaranteed po yan. Wala po makakapagbalik ng ganun. Sinong loko-loko magbabayad monthly ng 5 to 10%? Kaya pag kami kumausap sa inyo ng ganyan,
Sabihin mo, you are not my friend. Bakit mo ko dinadala sa ganyan? Tapos lumayo ka na. Kung bayaran mo yung bill o kung nasa restaurant kayo o kung hindi, takbo ka na. Peke yan. Ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may na-commit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ng tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng complainant, hinati ng NBI sa 3 batch ang pagkasampa ng kaso. Kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Yan, grabe. 50 billion. Sinusunog na ang kaluluwa nyo rito. Buhay pa kayo. Magbagong buhay na kayo. Ibalik nyo yung 50 billion. Magbagong buhay na kayo. Masakit po kasi yan eh. Marami dyan millions above ang investment. Nabukod sa mga OFW at Lourdes Villaviray, maraming salamat po. Thank you, Lourdes Villaviray. Ay meron ding mga politiko, celebrities at politiko, negosyante. celebrities at negosyante na biktima. Pero ito po tanong ko. Sana po ito ay asikasuhin ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi po, kung maliit lang yan, syempre meron pa siya mga dapat asikasuhin iba na dapat tutukan. We are trying to understand him. But this one is 50 billion pesos. At nireklamo na sa DOJ. Ngayon, tingnan natin anong galawan ang gagawin ni Boying Rimulya. Being the Secretary of DOJ. Ako'y naniniwala, masipag ka, sir. Kasi nga, di umano may sakit ka pero nagtatrabaho ka pa rin. Yan, hindi ko po alam kung may sakit ka nga. But yan ang sabi at yan ang kumakalat. But anyway, total, balik ka na sa trabaho, pakiasikaso ito. Again, hindi biro ang 50 billion. At imposible po na nagtagal ito nang walang backer na matataas na tao. It is very, very possible na sangkot dito ang mga politiko o matataas na tao o may koneksyon sa gobyerno. Yung ganitong kalaki, napaka-imposibleng lumaki nang hindi nababakapan. Hindi po barya yan, 50 billion. At kaya nga po, meron niyang kaibigan at lumabas pa sa picture. Etong tinatawag nila Mr. Ferrari ng Negros. Hindi po natin alam kung ito'y totoo o hindi. Pero lumalabas yan, kumalat yung picture na yan. Sila ay magkakasama niyan. Ang tanong, sir, ako po ay hindi naniniwalang kasabwat ka dyan. Pero tanong, sir, totoo ba na kaibigan mo ito? Kasi kung kaibigan mo ito, hindi mo nakita yung kalokohang ginagawa ng kaibigan mo. Tanong lang naman, sir, kasabwat ka ba? Di ba? Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Pero siguro mag-offer kayo ng statement. Kung talagang hindi kayo kasabwat dito. Kasi it's so big. It's a huge amount na again, gaya ng sinabi ko, napaka-imposibleng wala itong backup ng mga malalaking politiko. Again, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero siguro naman, dapat mag-issue kayo ng statement dahil kumalat na po yung picture nyo. Okay? So, pakiayos po yan. At may mga sinasabi pa, yung scam na yan, ay kaibigan mo nga yung di umano ay nabigyan kang Ferrari. Hindi natin alam kung siya yung nagbigay ng Ferrari, yung pinaka may-ari po ng investment scam na ito. Di ba? Kaibigan nyo raw. May litrato pa nga kayo. So, paki-explain lang po. Kung hindi ka kasabwat, pero kung kasabwat ka, we understand na hindi ka na mag-e-explain. Pero kung hindi kayo kasabwat, sana mag-explain po kayo.